Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode, dumayo naman po tayo sa Barangay Kiling dito po sa Talisay, Batangas. Kasama natin si Sir Arnold De Castro Cacao. Yes po. Ayan. So kung naghahanap po kayo ng credible, direct to farm na supplier ng mga fresh, mga buhay pa at walang lasang putik na mga tilapia, nandito lang po. At ipakikilala namin siya sa inyo. Pakinggan niyo po ang pagbabahagi ng ating mentor profile na ating i-feature ngayon na very interesting at napaka-exciting. Nandito po tayo sa kalagitnaan ng lawa at napakalakas pa ng hangin. At mag-enjoy po kayo ngayon sa episode na to at tatalakayin naman natin ang floating fish cage sa pag-aalaga ng tilapia na isa sa mga major supplier sa Biñan, Laguna at San Pedro, Laguna. At marami pong mga biyahero dumadayo dito. So kung naghahanap lang po kayo, Sir Arnold, ibitahan mo na sila. Dito po kami sa Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Tilapia po yung produkto namin. At sigurado pong buhay at fresh. Fresh na fresh. Si Opo. Sir po ay third generation na mula sa lolo, sa kanyang tatay. At ngayon naman ay siya na ang nagpatuloy. Isang HRM graduate sa STI, piniling mag-farming, manahal ang namanang kaalaman, namanang negosyo. Ngayon naman ay talagang napakaganda ng produkto. So, dito lang po, pakinggan nyo sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Arnold Cacao. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Ang amin pong negosyo ay tilapia farming po. Ang palaisdaan po namin ay isang floating fish cage na 10 by 10 at nakalocate po ito sa Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Ang gamit po naming material sa floating fish cage po ay more on bamboo, kawayan po. Net na gawa po na 10 by 10. Bali po, third generation na po ako ng pagtitilapia. Ang lolo ko po ang nagtitilapia. Nahilig din po ako sa pagtitilapia. Nagtapos po ako ng HRM pero po hindi ko na po nagamit kasi po nandito po yung puso ko sa pagtitilapia po. Ang daily activity po ng pagtitilapia, gigising ka po talaga ng maaga para magbuhat ng feeds. Check-in po yung mga floating cages kung may mga sira or mga lambat na sira and magpapatuka po, papakain po. Every morning po, ganun po yung every morning routine na ginagawa po namin. Mapalo, Joe, insan? Laki naman pala ng bangka mo ay. Araw na to. Hindi, sabihin mo na tayo, diretso na. Adventure. Ayan o. Napakaganda po rito, no? Tanong na tanong niyo may mga bundok po doon sa paligid po na itong lawa na po. So, ngayon lang po ulit nakapag-shoot yung agri-agri sa ganitong klaseng lugar po. Hopefully po ma-enjoy ng mga viewers natin. Sa akin pong, ang cycle po ng harvest ko po, sa 4 gauges po, every year po, kaya po namin harvest ng 7 to 8 na harvest po sa 4 na fish cage po. Depende po yun sa hulog natin ng fingerlings at mabubuhay na fingerlings po. Ang nahaharvest po namin sa isang fish cage po, depende po sa lagay po ng fingerlings natin and minsan po kadalasan pong na-harvest po namin ay 8 to 9 tons per floating cages po. Ang binibigay po sa amin ng government ng Talisay ay 25,000 fingerlings po per 10 by 10. Ayan, si Sir Arnold ay isang nag-aalaga po, fish farmer ng mga tilapia. Premium na tilapia kasi napakalinis at masasarap ang mga tilapia nila dito. Nasaang barangay tayo, kuya, sa bayan? Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Ayan, so sa mga hindi pa po nakakarating dito, napakaganda dahil ito po yung malapit lang po sa crater ng Bulkan Taal. Bulkan Taal. So, yung mga isda po nila dito is inaalagaan na
sa pamamagitan ng floating fish cages. Ano-ano mga alaga nyo kuya dito? More dito sa lugar namin, sa Barangay Kiling, more on tilapia. Tilapia talaga. Tilapia talaga. Ayan, tas, kitang-kita naman natin yung linaw ng tubig. So, kung naghahanap kayo ng supplier ng mga tilapia na walang lasang gilik, hindi lasang putik o lasang burak, dito talagang hindi nyo malalasahan ng burak kasi nasa floating fish cages po sila. At makikita nyo sa close-up ng mga isda natin dyan, ang linis, ang linaw ng tubig. At gaano kalalim yung ating lake dito? Ang lake, depende po sa lokasyon natin, andito kasi sa mga 70 meters ang lalim. Wow, sobrang lalim. Itong pwestong to. Anong gamit yung pangpalutang ng mga fish cage nyo? Ito lang po yung kawayan talaga po. Kawayan, tapos sa ilalim niyan merong... Wala na po. May tali lang po kami sa ilalim na may mga sako ng buhangin para hindi po sila nagalaw. Oh, ibig sabihin walang drums dyan sa ilalim? Wala po, wala. Puro kawayan lang? Kawayan lang po talaga. Ilang years tumatagal yung yung fish cage nyo na ganito? Yung pong kawayan po, Oo. depende po sa... Minsan po 1 year. 1 year tumatagal. 1 year po, So, 1 and a magpapalit half. na kayo ulit. Magpapalit na po. Yung habagat season ng June, kailangan na namin magpalit. I see. Napapababay po natin sa napakalakas na hangin yung drone natin dito sa bangka. Mukhang kaya pa naman. Pero huwag na natin i-risk. Maganda na yung footage natin. Lakas ng hangin. Ayan, persahan na lang. Kinabahan ako. Ayan, so magkukwentuhan na kami ulit ni Kuya. So ilan ang floating fish cages nyo dito? Yung pong sa akin, bali 4 po. At gaano kalaki yung bawat fish cage nyo? Ang bawat isang floating fish cage natin po ay 10 by 10. Ganon din po yung lambat na gamit natin. 10 by 10. At gaano kalalim yung lambat? Ang lalim ng lambat na to, nasa 5 to 6 meters. 5 to 6 meters yung lalim niya. Yung 10 meters ba na size ng mga fish cages, yan ba yung standard dito? Standard po. Hindi na standard. pwedeng lumaki dyan? Yun ang ordinance nila. Tapos merong talagang specific na kailangan mo ilagay para hindi siya crowded at hindi maging polluted talaga sa lawa. Talagang mayroon pala kayong sinusunod na policies dito. Yes po, yes. Yeah. At ang isang farmer, pwede ba silang magkaroon ng maraming fish cage like mga 20, 100? Ilan lang ang bali maximum? po, bawat isang tao po kasi binibigyan lang nila ng permit, 3 hanggang 4 lang ang pinakasagad na. Ayun na, mas maganda nga yung ganun para wala masyadong nagiging greedy, no? Na halos isa na lang ang may-ari kung mapupuno ito ng mga fish cages. Yes po, yes. Ilang years na po kayong nag-fish Bali, cage? kinagisnan ko na po ito eh. Third generation na ako nito Pang third generation na kayo? Third generation na po. So nung sumabog yung bulkang Taal, naapektuhan ba kayo? Paano yung mangyayari sa isda? Naapektuhan pagdating po kasi walang nakakapagpasok ng feeds, hindi po tayo nakakapagpatuka ng isda noong mga panahong yon, tsaka hindi po nagpapapasok dito. May fish kill kayo? Nagkaroon kayo na fish kill Wala doon? naman po. So nung sumabog yung Taal, hindi namatay yung mga isda? Hindi naman po. So si lolo mo pa? Lolo ko Simulat po. sa pool, lolo mo pa. Paano mo natutunan? Nanonood ka na lang sa kanila? Bali, kasi po, sa hirap po ng buhay natin, kailangan po na sumama tayo sa magulang natin pag napunta sila dito. Sinasama Tumutulong ka na, bata Apo, pa. bata pa Di po. magaling ka lumangoy. Medyo po. Talagang malakas sa loob po natin ngayon sumugod dito dahil wala tayong life Life vest. best po, life. Marunong naman ako lumangoy, kaya lang yung mga equipment ang hindi marunong. Ang isang fish cage sa 10 meters po ang sukat, no? At 6 meters ang lalim. Ilang dami ng fingerlings ang pwede mo ilagay? Halos po nasa 25,000
fingerlings lang po ang laman bawat po ng isa. 25,000. Yun po kasi yung fingerlings. binibigay po sa atin ng... Ilang percent yung mortality mo pagka nilagay dito? Ang namamatay, may ilang percent Kasi ang po namamatay? meron po tayo, may namamatay po talaga, tsaka yung mga kuha natin na ibon. Sa 25,000, ilan ang ma-harvest mo? Roughly? Dapat maka-harvest ka man lang at least. Almost 90% ba? Wala Ganyan? naman, wala. Ah? Mga 60. Mga 60%. Ako, mababa yung survival nila. Hindi naman. Or yun na talaga yung normal dito sa Talisay. Pag mga 60% ang makukuha mo, ma-harvest mo. Ganun Pero po hindi ka nalugi nun. Ang depende po sa presyo ng isda. Kasi po, actually, pinakamura na pong presyo ng isda talaga, tilapia. Tilapia. Tilapia na po talaga. Pero dun sa 60% okay na rin. Okay na rin po. Basta mabuhay. Naitatawid nyo yung Basta mabuhay mo ng operation, may kita kayo. Yes po. Apo. So sa isang buong cycle ng pag-aalaga nyo ng tilapia dito sa isang taon, ilang beses kayo nakakapag-harvest? Sa gartong cage na 4, more on 7 to 8. 7 to 8 harvest sa isang taon. And ano ba yung season na talagang maganda ang presyo ng tilapia? Pasko, New Year, ganyan? Wala, hindi naman ganun yung sa tilapia eh. Ang more on dependent supply eh. Pag madaming... Depende kung konti ang supply, mas mataas ang presyo ninyo. Yes po. Pero masasabi mo ba na kayang-kaya talagang bumuhay din naman ang pamilya yung 4 na cage na ganito? Kumbaga, para sa akin po, kaya naman po, kailangan nyo lang din po talaga ng extra income sa... may iba ka pang business, parang Parang ganyan, ganun po, or oo. side project. Kasi po, ang pagtitilapia po ay... Talaga naman pong nakita kasi po, doon na po kami nabuhay. More on, doon na po kami talaga pinalaki ng aking magulang. Pero meron din po talagang minsan, meron po tayong low season, meron po tayong nasa peak. Ganun po sir. Yan, anong feeds natin? Southeast po. Baka naman, Southeast. Magpa-picture kayo sa agri. Ayun oh. Minsan, dami oh. Close-upan mo oh. Pwede nang salukin. Dami. May pangsalo ka ba dyan? Uwi ko na. Ang daming tilapia. Eto, ilang months pa to or weeks pa to? Mga 2 months po yan. 2 months. Bago po ma-harvest. Grabe, ang daming tilapia. Yan, papakain po tayo ng mga tilapia. Ano yung pinaka-challenge nyo dito pagka nasa fish cage? Masasabi mo na parang pinaka-challenge nyo na? Ang challenge na po namin dito tuwing typhoon season. Typhoon season. Tsaka po yung May and April, medyo mainit. Nawawalan na yung oxygen yung... Bumababa yung oxygen level nila. Kaya doon po nagkakaroon na napasok yung tama lang po yung lagay ninyong similya. O dapat hindi masyado marami. Pag overcrowded po talaga mamamatay sila. Alam ko na few years ago, nagkaroon ng fish kill dito sa Talisay, di ba? Halos na masimatay yung mga isda dito. Po. Tuwing amihan season, parang sulfuric acid. Nagkakaroon yung, apekto ng bulkan. Parang ganun po. Pero ilang beses yun nangyayari, hindi naman ng taon-taon. Hindi naman po. Like, ilang years na po kaming hindi nadadaanan nun. So, bukod doon, ano pa yung mga kinaharap nyo ng mga challenges dito? More on typhoon po talaga at saka yung nabubutasan ka ng lambat. Pagka typhoon, nawawasak yung kawayan. Pag sobra po talagang lakas. Pag yung dito talaga dadaan. Ano yung pinaka-maintenance nyo dito? Pag Every month po, papalit ka ng lambat. medyo magastos. Hindi naman po. Kasi po, may lambat ka naman po talaga. Talagang magpapalit ka po every month. Simula, pag fingerlings po siya, maliit po naman ng lambat. Hanggang, siguro po, bago harvestin yan, 4 na palit ng lambat kami. Medyo bumibigat na rin sila kasi pagka ready to harvest na,
nasisira yung lambat nyo. So Hindi naman after, po nasisira. Para yung flow ng tubig, kasi nagkakaroon ng lumot, nagkakaroon ng lumot. palit lang kayo, lilinisin, parang sinacycle nyo lang. Yes po. I Opo. see. Yan. So magkano ang ang investment sa isang ganitong fish cage? Depende po sa lagay ng fingerlings natin. Pero yung pag-build muna, yung Pag-build. pagpapagawa ng isang ganito, magkano Ang floating cages po natin, ngayon ang bili po namin kasi niyan 17,000. 17,000. Per- Wala pa yung lambat. Yung Wala pa po kawayan yung pa lambat. lang yun. Wala pa po yung lambat. Tapos yung lambat nasa magkano? Yung 10 meters na, 6 meters ang lalim, ano? Pati po labor pagpapagawa, aabot po ng mga 25,000. 25,000. Depende po sa lambat. Sa quality, ano? Sa quality po. Opo. So, masasabi mo na mga, magkano? 17 plus 20,000, ano? 25 po. 25,000. Tapos yung fingerlings pa. Fingerlings po. So, magkano ang ginagastos nyo na sa pakain, sa feeds? Sa isang floating fish cage na to? Depende po sa hulog natin. 25, ano ba yan? Sa mabubuhay. Sa mabuhay. Pero roughly, ang based sa experience ninyo, magkano inaabot yung feeds na gastos konsumo ninyo sa 4 na fish cage na ganito? Everyday po kasi ang patuka po ang first cage ko po ay natuka ng 7 sacks. 7 sacks. Ito pong second cage ay 3 sacks. Mhm. Ito po ay 4 sacks a day. Oh, wow. Bali, 75,000 na similya to natuka siya ng ngayon pa lang 14 sacks a day. Magbabago po yun habang sila nalaki. So roughly, mga nasa inaabot ng magkano yung isang cycle pagdating sa pakain pa lang? Million po talaga. Million na magagastusin mo. Sa feeds pa lang. Feeds pa lang po. Isa yan sa talagang matinding challenge nyo Challenge po talaga. talaga. Is yung pamahal ng feeds. Feeds po talaga. Tapos ang pinakaming kwan po namin dito, yung pagmura talaga ng tilapia. Malaki pa lang talaga rin ang puhunan no? Sa pagpapakain pa lang. And then, plus pa yung operations ninyo. Pagka bumaba po kasi ang tilapia, minsan nakakasapat lang po kami, nakakatabla, bawi lang para makatuloy ulit ng another Opo. cycle. Nakita ko may patay na mga heron diyan. Masabit po. na lang sila dito sa mga tamsil Yes ninyo. po, kasi po pag di po namin itong tatakloban ng ng taling ganyan, maubos po talaga ng ibon. Yung mga fingerlings Mga mo. fingerlings Pagka mga po. ganito kalaki, hindi na nila kaya kainin. Kaya pa rin po. Kaya pa rin. Malaki bunganga, ano? Malaki po Yung mga talaga. white heron. Tama ba? Opo. Tagak. Tagak po, tsaka yung kasili kung tawagin. So yung mga namatay na mga ibon, nagiging pakain na lang din sa isda, kinakain din nila? Wala na natira, parang pakpak na lang eh. Inaalis din po namin kasi. Inaalis nyo rin? Opo, inaalis din Ayun po doon, no, namin. meron nakasabit doon. Dalawa yung nakasabit actually. Dito ba merong mga nagsubok na ibang isda naman yung alagaan dito sa Talisay? Bangus po. Pwede rin to sa bangus dito. Yes po, yes. Pero ang tubig na to is tubig tabang, di ba? Yes po, yes. So sa bangus pwede rin naman ang Na-adapt tabang. po na rin ang Nakakapag-adapt. Nakakapag-adapt din po. Pero mas marami tilapia talaga. Yes po, yes. Hindi kayo yung isa pang isda na sikat sa Tagaytay na kinakain ng mga Tawilis po. tawilis? Hindi po nakukulture yun. Ha? Hindi po nakukulture. Hindi nakukulture. Hindi So wild lang talaga Wild na lang po hinuhuli ang talaga na tawilis. hinuhuli. So yan, no, isang opportunity siguro na dumating ang panahon na may technology sa pagkukulture, pagbibreed ng mga tawilis. Dahil yan kumbaga sikat at mahal na isda. Yes po. Tsaka ang nakukulture po nila dito yung maliputo. Balibo May to. nag-aalaga dito maliputo. Maliputo. Hindi yung natin alam yung itsura. pinakamahal na isda dito sa Talik. Pwede na i-culture. Nakukulture nila. Yun, Ikaw, hindi mo pa papasukin yun. Nag-try kami, kaya lang matagal siyang palakihin. 1 year. Matagal nga. Tapos ang pakain niya, isda din. Kayo po ba rin na nagdi-deliver ng mga isda o yung mga biyahero na pumipick up sa May inyo? biyahero po, wholesale sila kung kumuha. Sila na pumipick up. Kukunin nila lahat dito. Tapos nagdi-deliver din kayo? Apo. Babagsak? May suki na kayo sa mga palengke? Sa Binyang po, madami po nung nagdi-deliver po ako So, dito. ang isang harvest ninyo, mga ilang kilo ang naibabagsak nyo sa binyan?
Ngayon po, nasa mga 1 tons, ganun. 1 tonelada. Isang tinulada. Dami rin pala. Hindi po katulad like nung mga 2015 pababa, naabot kami ng mga 3 tons to 4 3 tons to 4 tons. Oo. Wow. Kasi natuto na yung mga taga Binyan na sila na yung na-pick up dito. Mas mura. Kasi, Hindi po, mas madami, tsaka mas madami nang nagdi-deliver. I see. Yung mga ibang bayan ba, saan ba sila umaangkat? Bukod sa Talisay, ang tilapia ngayon dito sa Calabarzon, Laurel, San Nicolas, Agoncillo. Agoncillo. Yan po, dun po sila. Ilan po bang anak nyo? Ang anak ko po ay 3. 30 years old pa lang po ako. 30 years old. 30 years old po. Oh. Tatlo So po. simulat sa pool, naging mangingisda ka na, hindi ka na nagtrabaho sa mga kumpanya. Nag-college po ako, Anong course? HRM po. HRM. Opo, hospitality. Natapos mo ba yung HRM Yes mo? po, yes po. Oo. Pero mas pinili mo pa rin dito. Pero nandito yung puso ko eh. Talaga. So HRM, after mo graduate, saan school? STI. Sa STI. Pa after mo graduate, di ka na nag-apply yung trabaho? No na po, hindi Ha? na. Hindi na po talaga. Dire-diretso na. Diretso na po dito. Grabe ano. Malay mo, magkaroon ka ng specialty restaurant. Yes at po, opo. isa sa mga main star is yung masasarap na tilapia. Tilapia po. Tapos sa inyong family, ilang kayo magkakapatid na nakamana nung ganitong negosyo? Bale, 6 po kami, Mhm. 3 lalaki, 3 babae. Yung pong panganay ko pong kapatid yun ang kasama ko po dito sa hanap buhay. Kayong dalawa nagtutulungan Apo, dito. apo. Si Kuya, yung kasama natin, Ay, yan po, parang lolo ko na po. Lolo. Lolo po sa So family business. family business po talaga. Apo. So sa mga curious no, bilang isang HRM graduate, ano pa yung mas malalim na dahilan bakit mas ipinursu mo na lang din yung itong pag-fish cage ninyo ng tilapia dito sa Talisay? Bali po, yung iba po talaga na gustong umalis dito eh. Ayaw ko pong mawala yung kinabuhay po namin simula ng bata pa. Kinagisnan na po. Napamahal ka na. Opo, sir. Siyempre nakaka-enjoy. Parang may pet ka lang. Opo, sir. Yung mga anak mo ba, ilan ng lalaki? 2 po. 2 lalaki. Sila ba sa tingin mo sa mga naranasan mo ng bata ka hanggang ngayon itong negosyo, ipagpapatuloy yung pamanin ninyo ito kasama yung mga anak mo or mas gusto mo Bali, sila magkaroon ng ibang profesyon? Yung panganay ko po, nasama-sama po siya dito pero mas gusto ko pong matuloy ito. Kaya lang kung gusto po nila ng profession nila, doon po ano po very, gusto nila. very supportive na tatay. Opo. Ayan, so Hindi ko naman po sila pwedeng itali dito na kung sabihin gusto ko, nila, ituloy nila. Opo. Inihayaan ko po kayong kumuha sa amin sa Binyan, sa palengke ng Binyang, nagdi-deliver po kami doon. At syempre, yun yung ating isa sa mga advocacy ng Agri sa Agri is ipakilala kayo sa mga credible supplier. Direkta po kayo sa farm. Talagang fresh na fresh po ang mga isda nila, buhay pang i-deliver sa inyo na makikita nyo naman sa napakagandang fish cages nila dito. Malinis ang tubig, hindi po nyo talaga malalasahan ang hilik or burak, putik. So, minsan pagka unang kasubo mo pa lang ng tilapia, para ayaw mo na kainin kasi lasang putik, sir, no? Yes po, yes. Ano ba sinasabi ng mga suki mo pagka Bali, natikman nila? alam naman po nila pagkagaling sa Talisay, ang tilapia talaga black, kulay black. Kulay black. Kulay black. Yeah. At yun yung trademark, malalaman nila na ito ay sigurado pag black galing Talisay, Talisay, opo. hindi lasang putik. Hindi lasang putik. Ang pangalan po ng Facebook account ko po is Arnold Di Castro Cacao. Ang number ko po ay 0981-326-2998. Sana po tangkiligin nyo yung tilapiang Talisay po kasi po masarap po ito at malalaki. Dito lang po sa Taal Lake. Dito po sa lawa po namin ay sinusunod po lahat ng government, lahat ng ibinigay po ng DNR at BIFAR para po mapangalagaan ng ating lawa. Bila pong mangingisdang kagaya namin, ay kami po ay nasunod para po sa mga ibinigay po ng BIFAR at DNR na regulasyon upang mapangalagaan po ang ating lawa. Wala na po akong hahanapin. Dito na po talaga ang, kumbaga po sa ako ni endgame na po itong lawa ng Taal para sa akin po. Napakaganda po talaga.
Sa mga pupunta po, maging pong responsable po tayo sa pagtatapon po ng mga basura at tangkiligin nyo po lagi ang lawa ng Taal kasi po napakaganda. Don't forget to like and subscribe.